Literal na nakamamatay ang bumulabog sa Circumferential Road sa Bacolod City kahapon, Valentine's Day. Ang mga dumaraan kasi, tinangkang saksakin ng isang nagwawalang babae. Pati pulisya at public safety personnel nahihirapan siyang pakalmahin. Hanggang may rider na dumating at unti-unting lumapit sa babae. Hanggang sa niyakap niya ito at nagawang kunin ang patalim. Kanina, nagtungo sa Police Station 4 sa Bacolod City ang tauhan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Murcia para iproseso ang pag-turnover sa babae na tinawag nilang si Elia Sunshine. Tubong Murcia ang babae at nasa pangangalaga ng MSWDO. Madalas umano itong pagala-gala hanggang sa mapadpad sa Bacolod City. Wala man ang ginapabayaan, kundiin na siya magkadto, magpabalo sa amon nga sugaton sa ginasugat namon. Aminado ang MSWDO na hindi kaya ng kanilang tanggapan na ipagamot ang ganitong uri ng kondisyon. Wala ng guardian si Elia Sunshine, kaya panawagan nila sa publiko na unawain ang sitwasyon nito at magdala ng mahabang pasensya. Hindi man akong hindi man gid mabantayan sang family nga kundiin if in case nga makita man gid sa sang iban makontak lang sila sa mo. Samantala, nagpaliwanag ang pulisya kung bakit natagalan bago nila nakontrol ang sitwasyon. Ang sa pulis sa training namin is maximum tolerance limit. Gina-assess namon ng area kay ginalikawan man namon nga makasiro man ang pulis. Kaya to ka pulis tani sir i-take down sir kwaon sir simpre ginistorya pa sa ginatubang sa ginalingaw sa plano ng pulisya na isailalim sa refresher training ang mga tauhan upang maging handa sa pagharap sa ganitong mga sitwasyon o emerhensya. Para sa GEM Integrated News, Adrian Priatos, nag-GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakatutok, 24 oras. Hindi lang pang-checklist sa vacation destination ng Malaysia, kundi takbuhan din ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Ang kwento ng ilan nating kababayan, tinutukan ni Marisol Abdurrahman. Mula sa mga pasyalan. We enjoy very much. We like it, yes. Hanggang sa mga kainan tulad sa Jiran Alor Night Market. We tried durian. Yes. Okay. It's okay. Sabi nila, hindi kumpleto ang pamamasyal sa Kuala Lumpur kung hindi ka pupunta dito sa kanilang night market. Dito mo matitikman ang iba't ibang Malaysian food. Bubusugin talaga ang iyong tiyan at mata ng makulay na Kuala Lumpur, Malaysia. Bilang pinakamataas na Twin Tower sa buong Asia, must see raw kung papasyal ka sa lungsod ang 88-story Petronas Towers. They're a symbol of Malaysia for sure, and the Kuala Lumpur, and they're amazing. Pero may nakabibilib na kwento pa akong natiso dito, ang pag-abot sa matatayog ding pangarap ng isa nating kababayang litratista. 48 years old na si Mood Sajin Usman, pero bata pa lang ay isinama na ng ama papuntang Sabah at isa ng Malaysian national. Sa kabila niyan, matatas pa rin siya sa wikang Filipino. Dito na lahat ng mga pamilya ko. At suki ng photographer sa Petronas. Sa konting Malaysian ringgit at isang click, meron ka ng pang-IG at profile pic. At marami pa tayong mga kababayang nagpapatanglaw ng pag-asa sa mga ilaw ng Malaysia. Dahil sa 19 na taong pagdo-domestic helper rito, seaman at nurse na ang 2 sa 3 anak ni Marcela Caboylo. Pero ang bunso niya, hindi na raw siya kinikilalang ina dahil sa tagal nilang pagkawalay. Nag-alaga ako ng ibang bata. Ang anak ko, hindi ko naalagaan. Pero yung maliit kong anak, maliit pa yung iniwan ko. Nung first kong umuwi after 2 years, sabi niya sa akin, "Ay, hindi ko yun, mami." So, ang sakit talaga sa pakiramdam. Pangarap niyang dumating ang araw na mananatili na siya sa Pilipinas. Para dyan, nag-aral siya at iba pang OFW rito na mga pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas. Ang nagtuturo, kapwa Pilipinong DH na si Elaine Pipino na 34 na taon na rito. Every Sunday. So, yan po ay hinihikayat po namin yung mga OFW dito sa Malaysia na mag-aral para meron din silang matutunan pagdating ng panahon na uuwi na sila ng Pilipinas. Nagtuturo po kami ng mga skills like dressmaking, basic computer, basic pastry and baking, ganun po. At meron po kaming healthcare program.
Halos 200,000 Pilipino na ang nagtatrabaho rito, pero marami pa raw employment opportunities kahit sa mga skilled workers at professionals. Dumadami mga Filipinos dito at most of them, marami naman sa kanila, maayos ang kanilang kalagayan dito. Kahit saan naman, favorite nila ang mga Pilipino eh. It's always na magaling tayo magtrabaho at saka madaling matuto. Gayunman, aminado si Ponce na problema pa rin ang mga undocumented dito na umaabot na raw sa halos 80,000. Dahil may mga naaaresto at pinapauwi, tuloy-tuloy raw ang pag-alalay ng ating embahada. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Palaisipan para sa isang lalaki sa Bohol ang kakaiba raw na ulap na kanyang nabidyohan. Ang kanyang mga katanungan, bigyan natin ng kalinawan. Abot langit ang pagtataka ng estudyanteng si Mark Kevin nang sa kalangitan ng kanilang bayan sa Dawis, Bohol. Meron siyang kakaibang namataan. May nakita akong bilog na maputi. Parang ulap na bumibilog. May umiikot pa to. Ang kanyang nabidyohang ulap, agad niyang pinakita sa kuya niyang si Junel. Nagulat din kami dahil first time namin nakakita ng gano'n eh. Parang UFO ba? At nang hinanap nila ito, bigla lang nawala. Ako lang nakakita yon. Gate na magkapatid, hindi rin daw edited o ginamitan ng kung anong app ang video. Ulap talaga, kung tingnan mo, bilog siya tapos umiikot-ikot. Ano kaya ang nabidyohan ni Mark Kevin? Kuya Kim, bakit puti ang mga ulap? Kuya Kim, ano na? Ang ulap ay binubuo ng mga maliliit na water droplets o crystals na nakasuspindi sa ating atmosphere. Ang puting kulay ng mga ulap ay dahil sa puting kulay din ng light o liwanag mula sa araw. Kapag tumama kasi ang light sa mga ulap, ang mga kulay nito ay pantay-pantay na kumakalat na dahil naman sa malalaking water droplets ng mga ulap. Ang resulta, pag tinitignan natin ang mga ulap mula sa Earth, sila'y nagiging kulay puti. Ayon sa isang video expert, ang kuha ni Mark Kevin, hindi raw edited. It's real. Very real. Hindi siya UFO. If it's post together with the video, mahalata naman siya. Just normal video na na-capture niya. Kung ang weather specialist naman ng Pag-asang tatanungin, ang na-videohan ni Mark Kevin, possible is siyang uri ng ulap base sa itsura niya, lenticular clouds. Ang mga lenticular cloud ay nabubuo kapag merong obstakelo harang sa daanan ng malakas na hangin gaya ng bundok, burol o building. Kapag meron kang hangin na tumaan sa bundok, at hindi sinong hangin, aangat siya, umangat, lumamig, nabuo yung ulap. Dahil sa itsura nito, ang lenticular clouds tinatawag ding UFO clouds. Alam niyo ba kung ano naman ang tawag sa makukulay na ulap na to? Ang tawag sa makukulay na ulap na ito ay iridescent clouds. Tinatawag din itong rainbow clouds. Nangyayari ito dahil sa diffraction, isang phenomenon kung saan kinakalat ng mga maliliit na water droplets o ice crystals sa ulap ang tumatamang liwanag. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mula sa NCAA, shooting his shot sa NBA, si Season 98 Finals MVP Andy Hemao. Isa siya sa mga napiling lumahok sa Basketball Without Borders Global Camp ng Liga sa Amerika. Tinutukan niya ni Martin Javier. Sa pagbubukas ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament, kabilang sa basketball stars at legends na dumalo, ang fast-rising high school superstar na si Andy Hemao. Binisita ni Andy ang kanyang dating kupunan na Letran Squires. Nagkampiyon siya kasama ang Squires noong nakaraang season at hinirang din bilang Finals MVP. Sa mga nakaraang buwan, nagsanay si Andy sa Amerika para mahasa pa sa basketball. Nag-adjust ako sa mga first games ko, kinakaba ko pa. Siguro ngayon, alam ko may mas malaking chance na ako. Sobrang ganda ng exposure at nagpapasalamat ako na binigyan ako ng opportunity ng mga coaches namin. During training, maraming nakapansin sa kanyang performance kabilang ang NBA. Kaya naman isa siya sa 40 players mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na napiling lumahok sa NBA Basketball Without Borders Global Camp sa Indianapolis, Indiana, USA simula February 16 hanggang 18. Yung sa last ko po na Basketball Without Borders Asia sa Abu Dhabi, isa pa ako naging all-star doon.
Yun din siguro yung isa sa factors na napick ako ngayon para sa global, sa Indiana All-Star. Siyempre, blessed at yun, sobrang saya ko na isa ako sa mga napili. Kabilang sa mga produkto ng BWB Global Camp, ang kapwa Pinoy hooper na si Kai Soto. Gaganapin ang camp kasabay ang NBA All-Star Weekend, kaya excited si Andy na makita ang kanyang mga idolo. May mensahe naman si Hemao sa mga batang Pinoy ballers. Example, may mga doubters, isipin mo lang kung saan ka nagsimula, stay grounded at yun nga, magpursige. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Imbes na ibenta, hinahayaan na lang daw mabulok ng ilang magsasaka ang ilan sa mga tanim nilang bell pepper dahil sa baba ng farm gate price nito. Ang tugon ng pamahalaan sa pagtutok ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Natutuyo at nabubulok na ang ilang tanim na bell pepper sa San Vicente, Ilocos Sur. Pinabayaan na raw yan ng mga magsasaka. Ang ilan, ibinenta na lang sa halagang 10 hanggang 20 piso kada kilo para mapakinabangan kahit paano. Sa ngayon, ayon sa ilang magsasaka, 50 pesos kada kilo ang farm gate price, mababa sa dating 180 hanggang 250 pesos per kilo. Nasa 100 piso naman daw ang presyo kada kilo sa mga pamilihan. Sabi rin ni Joel na magsasaka sa San Ildefonso, pahinog pa lang ang bunga ng kanyang mga tanim na bell pepper, palugi na raw ang presyo nito. Kung tuluyang bumaba ang presyo, hindi na raw niya ibebenta ang mga tanim. Mahal pa raw kasi ang gagastusin niya sa spray at upa sa mag-aani. Nababangge aming estimarenin. Ayon sa High Value Crops Coordinator, kakaunti ang nagtanim ng bell pepper kaya walang overproduction. Bumagsak ang presyo dahil daw sa mga trader. Kunti yung farmer natin, grower tungkol sa bell pepper. Pero yung mga traders natin sabay-sabay para pabagsakin yung presyo. Bilang tugon sa mababang farm gate price, nakipag-ugnayan na ang Provincial Agriculture Office sa Agricultural Marketing and Agribusiness Department ng DA. Ito raw ang hahakot at bibili sa mga ani na magsasaka at direktang ibebenta sa seller. Ang mga consolidator na dito sa Ilocos Sur, siya na ang magde-deliver na doon. Kaya ang presyo nun, sir? Kaya yung presyo tatas kasi wala rin yung middleman eh. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Ivy Hernando, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Morning, everybody! All bundled up in their winter clothes ang runners ng Running Man Philippines Season 2 sa South Korea. Unlike Season 1 kasi, taglamig sinut ang new season. Pero enjoy pa rin ang cast as seen sa bagong release na behind the scenes ng variety show. Habang doon maginaw, advanced summer vibes naman ang in-enjoy ng South Korean actor na si Kim Kwon sa LU o La Union. Para sa fans, dagdag sa init ng panahon ang shirtless photos ng He is Psychometric star. It's official, Marvel fans, dahil inanunsyo na ng Marvel Studios ang bagong cast ng The Fantastic Four. Sila sina Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack at Joseph Quinn. Wala pa rin umanong tugon ang opisina ni Senate President sa hiling ni Senadora Risa Hontiveros na sumpina para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sumpina ay para padaluhin ang pastor sa investigasyon ng Senado tungkol sa umunoy pag-abuso nito sa mga miyembro ng kanyang religious group. Ayon kay Hontiveros, formal na siyang sumulat sa opisina ni Senate President Juan Miguel Zubiri tungkol dito, pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ito. Isiniwalat din ng senadora ang umano'y mga pagbabanta sa buhay ng mga nagbigay ng testimonya kaugnay sa umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Binalaan din ni Hontiveros ang anyay mga gustong manira sa investigasyon na huwag linlangin ang Senado dahil anyay hindi sila basta-basta maloloko. Sinisikap namin hinga ng pahayag si Zubiri at si Kibuloy sa mga pahayag ng senadora.
Inilunsad ngayong gabi ang isang proyekto na layong mapabilis ang internet sa bansa. Iyan ang Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatutulong din ito para sa mga technology-centric business na lalo raw magpapalago sa ekonomiya. Mahigit 2,000 kilometro ang network na pinakamahaba at may highest capacity na kayang magkonekta sa mga isla ng bansa mula Quezon hanggang Zamboanga. Teknolohiya ito ng Japan na katuwang sa naturang proyekto. Bukod sa Pangulo, dumalo rin sa pagpapasinaya ang ambassador ng Japan. Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Ito po'y matapos makitaan ng mga irregularidad ng DOJ ang ilang dokumentong may kinalaman sa konstruksyon at Certificate of Public Convenience ng naturang barko. Bukod sa mga opisyal ng MT Princess Empress, inirekomenda ring kasuhan ang isang tauhan ng Marina at isang pribadong individual dahil sa umunoy paggawa at paggamit ng mga pekeng dokumento. Sabi po ng Marina, maasahan ang kanilang kooperasyon sa kaso. Sinusuportahan naman ng Philippine Coast Guard ang rekomendasyon ng DOJ, sabay tiyak na hindi nila kinukonsinti ang mediocrity at anumang pagkakamali ng kanilang mga tauhan. Hinihingan pa po namin ng reaksyon ang mga opisyal ng MP Princess Empress tungkol dito. Matatandaang mahigit 100 barangay at lampas 13,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng malawakang oil spill na nangyari noong nakaraang taon. Glowing bride, muli si Heart Evangelista sa renewal of vows nila ni Senator Chiz Escudero sa mismong lugar kung saan sila kinasal 9 years ago. At extra special pa dahil this time, present na ang mom ni Heart as she walked down the aisle. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung kahapon, dramatic in a white gown by the beach, si global fashion icon Heart Evangelista. Ngayong araw, isa siyang stunning bride in her custom Elisab wedding gown sa renewal of vows nila ng mister na si Senator Chiz Escudero sa Royal Villa ng Balesin Island. Sa post ng Harper's Bazaar, Singapore, kita ang intricate details ng elegant couture gown at bouquet. No less than celebrity photographer BJ Pascual ang kakulab ni Heart para sa feature na ito. Suot din ni Heart ang bespoke necklace, adorned with diamonds na koleksyon ni Heart at ang ilan ay bigay ni Chiz at mga magulang. Sa post ng fashion designer na si Michael Leyva, nakuhanan si Heart habang nag-aabang sa pagbukas ng pintuan ng villa, moments before the ceremony. Sa kuha naman ang makeup artist ni Heart na si Albert Curnyawan, radiant at kapuso star while walking down the aisle. Captured din ang emotional moment ni Heart with Mommy Cecilia na naghatid sa kanya sa mister na si Senator Chiz kasama ang mga anak na sina Kino at Chessy. Ang intimate ceremony dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Kasabay ng renewal of vows ay ipinagdiriwang din ni Heart and Chiz ang kanilang 9th wedding anniversary. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumang. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.